Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood saan sulok mo kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ito naman si Kapitana ni Heights, ang magbibigay po ng reaction, opinion at point of view dito po sa mga content, no, sa mga inspiring vlogs na napapanood natin kay Daddy Frankie. So, ito nga guys, nung nakaraan ay umingay ito sa social media, itong content ni Daddy Frankie kung saan sinabi ni Nanay Ansing na merong natanggap na financial assistance si Kuya Oliver worth 10,000, no? And then doon nga pinatamar si Kuya Oliver at pinicturan na hawak niya yung sobre na nagpapatunay na natanggap na niya yung tulong para sa kanya. So, ang nakakalungkot pagdating doon sa munisipyo ng Paniki ay kinuha ng Municipal Social Welfare Development Officer itong 10K at siya na lang daw ang magtatago. No? So, ayun, hanggang sa nanawagan si Daddy Frankie na nanawagan kay Raffy Tulfo at saka kay Secretary Gatchalian na bigyang linaw itong nangyayaring ito kasi nakuha na, natanggap na ni Kuya Oliver, nakatammark na siya, na picturean na, naipasa na doon sa mataas na opisina ng DSWD na yung financial assistance ay mismong si Kuya Oliver ang nakatanggap. No? So, dahil doon sa issue na yon ay siguro nakarating kay Kapitan, nakarating doon sa MSWDO ng Paniki at nagkaroon po ng bashing, nag-viral po yon, no? At doon nga ay nanawagan si Kapitan kay Daddy Frankie na kung pwede magkita sila at mag-usap. At nalaman din natin na ito palang si Nanay Ansing at saka si July kung saan ay siya yung talagang nag-open up kay Daddy Frankie about doon sa pagguha ng 10K. Kasi kung si Ansing lang, kung nakita natin doon sa vlog nung umuwi si Ansing, ay wala namang sinabi about sa 10K, no? So kinabukasan nung bumalik si Daddy Frankie para ibigay yung gamot ni Kuya Oliver, doon nga nalaman kay July na ito pala ay may 10K na financial assistance at kinuha ng MSWDO. So, doon sa content ni Daddy Frankie, no, nasabi niya doon na pinatawag itong si July at saka si Ansing ni Kapitan, no? So, hindi natin alam kung ano yung napag-usapan nila, no? So, abangan natin guys sa premiere ni Daddy Frankie kasi doon natin malalaman kung ano yung mga naging kasagutan at kung ano yung paliwanag ng Municipal Social Development Officer kung bakit sinabi niya, kinuha niya yung 10,000 at sinabi na siya magtatago. Kasi kung isipin nyo guys, mali talaga, no? Kahit ano pang klaseng pagpapaliwanag, kahit sabihin natin good ang intention ni MSWDO na siya yung hawak, mali pa rin kung kahit saan anggulo mo tingnan. Kasi unang-una, empleyado ka ng gobyerno, no? So, magkakaroon ng personal interest yan, no? Lalong-lalo na ayuda yan, financial assistance yan, tapos kinuha mo. Ang pinaka-pangit pa sa lahat is nakaperma na, nakatammark na si Kuya Oliver doon, na picturean nyo na, ipadala na sa regional office, no? Kasi sa regional pala binigay yon. So, pinasa na yan doon bilang katunayan na si Kuya Oliver nakatanggap, pero kinuha mo, no? So, kasabihin natin na yes, good intention, ang gusto mo doon sa pera na yon, pero mali pa rin kung kahit saan tingnan. Kasi unang-una, may pamilya si Kuya Oliver, naandyan sa poder ng mga kapatid niya at sila yung nag-aalaga, no? So, kung ano man yung paliwanag mo, yes, no? Intention mo yon, pero kung titignan, hindi mo mabiblame na mababash ka at makapagbigay ng iba't ibang opinion yung mga tao kasi pangit talaga, no? So, ayun, and then na-analyze ko, no, nung umuwi si Ansing, ay talagang ano siya guys, lantang-lanta siya, no? And sabi ni Ansing, siya yung nagbayad doon sa kinain nila sa Jollibee at nagbigay siya ng panggasolina yata, no? So, siguro, no? Siguro kaya nag-offer si Ansing ng pakain at gasolina kasi nga
nakatanggap sila ni Kuya Oliver ng financial assistance. So siguro pakonsuelo, no, pakonsuelo doon sa mga taong sumama sa kanila, siya yung nagbayad ng pagkain, at pakonsuelo din doon siguro sa panggasolina kasi hindi nga naman sila nahirapan na mag-compute, no, kasi nga may service. So okay lang naman sana yon, no, kasi si Ansing ang nag-offer noon. Kaya siguro nag-offer si Ansing kasi nga may nakuha siyang 10,000 na financial assistance para kay Kuya Oliver, no? So kaya pala siya umuwi ng lanta-lanta kasi nga ay kinuha yung 10,000 at the same time nagastos pa niya yung pera ni Kuya Oliver na iniwan ni Daddy Frankie na 5,000 na pang allowance, no? So siguro nung time na umuwi sila, okay lang yon kahit gumastos pa siya ng 2,000 doon sa pera ni Kuya Oliver. At least, no, meron naman siya nakuhang 10,000 pakonsuelo niya doon sa mga taong sumama sa kanila, no? So yun siguro masama ang loob ni Ansing kasi nga kinuha sa kanya tapos parang nahiya pa siya kay Daddy Frankie na yung allowance ni Kuya Oliver ay nagastos pa niya, guys, no? So ang napagtataka ko, no, ay bakit humingi si Ansing ng public apology at humingi siya ng dispensa doon kay Kapitan at kay MSWDO sa mga pangit daw na sinabi niya sa vlog ni Daddy Frankie, no? So kung totoo talaga na kinuha yung 10,000, no, bakit kailangan ni Ansing mag-public apology? So palagay na natin, guys, kung hindi yun ni July nasabi, no, na kinuha yung 10,000, kung mga ordinaryong mamamayan, ordinaryong tao lang, guys, na walang kalaban-laban, hindi yun malalaman na kinuha ang 10,000. Kahit nga si Daddy Frankie, kung hindi yun nasabi, walang kaalam-alam si Daddy Frankie. So pwede pong maging baliwala na yung 10,000 kasi wala pong pananagutan ang MSWDO doon sa regional office, no, kahit kinuha na yung 10,000 kasi si Kuya Oliver ang nakatabmark doon at may ebidensya na si Kuya Oliver ang tumanggap ng pera, no? So mali talaga dito ang MSWDO. Kumbaga na ano lang talaga sila, guys, no, bali siguro sila, no, na natakot sila na baka aksyonan nga talaga ni Rapi Tulfo at saka ni Secretary Gatchalian yung about sa 10,000. Kaya yun, no, nananawagan sila kay Daddy Frankie na mag-usap sila at pinatawag itong si Jilay at saka si Ansing, no? So titingnan natin, guys, abangan ninyo yung premiere ni Daddy Frankie mamaya alas 2 ng hapon. Hindi, anong oras ba yun mamaya? Basta titingnan niyo diyan sa ni Daddy Frankie. Ilagay ko yung link dito kung kailan yung premiere ni Daddy Frankie. Panoorin niyo, guys, para malaman natin kung ano yung paliwanag ni Kapitan, paliwanag ni MSWDO, at kung ano yung sinabi ni Ansing dito at bakit siya nag-public apology, no? Kung sino ba talaga ang may mali at bakit nagkaroon ng issue, no? So ayan, abangan natin, guys, no, sa vlog ni Daddy Frankie at suportahan nyo, guys, si Daddy Frankie. Subscribe niyo para updated kayo sa mga kung ano yung mga tawag dito, yung mga kasagutan sa mga katanungan din natin about sa pagbablog, no? So ayan, no, na natakot yata si MSWDO, hindi daw niya pinag-interesan yung pera, no? Ang intention daw niya is makatulong, no? Maraming way na gusto mo makatulong, no? Pero yung kunin mo yung pera na hindi ikaw ang signatory doon sa regional office, hindi ikaw ang nakaperma doon na nakatanggap, tapos kunin mo yung pera, doon palang maling-mali na, no? At wala kang karapatan na ikaw ang mag-budget kasi may pamilya yan, no? At wala sa poder mo si Kuya Oliver, doon sa poder ng kapatid niya. So kapatid ang may karapatan na humawak ng pera na bigay ng gobyerno, no? Kasi para kay para kay Kuya Oliver yon, no? So but ganun pa man, pakinggan natin kung ano yung paliwanag niya mamaya, guys, no? So dito pa lang talaga makikita na money is the root of evil. Money makes the world go round, but kung hindi ka marunong magdala, ay pwede ring magiging money makes your world to turn down, diba? So ayan, guys, maraming salamat and abangan ninyo, guys, yung premiere. Ilalagay ko dito sa baba yung link para mamaya mapanood ninyo, guys, no? So maraming salamat and God bless everyone.